The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ's church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Muli magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating pong wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary natin, disciples, cell group members, at the same time lahat nating mga attendees or mga invites ngayon lang nakarating sa dakong ito. Welcome po sa lahat ng kasama ngayon sa ating morning simbahay, sa mga tatay, mga nanay, at sa lahat ng mga anak na nandito ngayon, na nasa kanilang mga tahanan. Welcome. At sa mga patuloy at consistent na kasama natin sa online simbahay. Lalo na yung mga kapatid natin na sa labas ng bansang Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino na naglilingkod sa Panginoon. Mga leaders natin na nasa iba't ibang lugar ng bansa, sa iba't ibang sulok ng daigdig na kasama natin ngayon. Wala sa Pilipinas, ngunit kasama natin dito sa online. Welcome sa lahat nating mga disciples, mga leaders, mga attendees natin, mga regular na dumadalo sa ating morning simbahay dito sa online platform. Welcome po sa inyong lahat, mga kapatid. Lahat ng kasama natin ngayon dito ay good morning po sa inyong lahat. And welcome, muli tayo ay sama-sama na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At bago ang lahat, simulan natin ang ating panalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkatiwala namin sa iyo ang aming pagtitipon through online platform. Nasa iba't ibang lugar kami, sa iba't ibang bansa, ngunit ang iyong presensya ay hindi limitado at ikaw po, Diyos, ay nakatutok sa amin because we believe 2 o 3 na nag-uusap sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. I pray, Lord God, ikaw po ang magbigay sa amin ng gabay sa pamagitan ng iyong mga salita na magsilbi itong kalakasan sa amin, maaring isang paalala sa amin upang kami ay tumahak ayon sa iyong kalooban. Pinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagtitipon dito sa online platform. Sa iyo po ang kapurihan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po nating sambahin ang Diyos. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. There is one day in your courts,
Let's declare today, come on. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. All together. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousands elsewhere. Better is one day in Stockholm, better is one day in your house, better is one day in your woods than thousands elsewhere. Better is one day in Stockholm, better is one day in your house, better is one day in your woods than thousands elsewhere. Better is one day in Stockholm, better is one day in your house, better is one day in your woods than thousands elsewhere. Better is one day in Stockholm, better is one day in your house, better is one day in your woods than thousands elsewhere. Better is one day, one day, one day. Better is one day, one day, one day. Thousands elsewhere. Salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at ngayon, ang ating mga Bible, mga ballpen natin, higit sa lahat, mga notebook po natin, i-prepare natin mga kapatid. At sama-sama nating bigyan ng oras ang ating pagsasaluhang salita ng Panginoon. Sa umagang ito, ating bigyan ng pansin ang salitang church. Kasi ang ating paksa is the blessing of having a church. Pagpapala ang pagkakaroon ng iglesia. Kaya ito'y makikita sa pinaka-common verse na palagi ko itong ginagamit kapag church ang pinag-usapan. Sabi sa Matthew 16 verse 18, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." So dito, lumabas sa bibig ng ating Panginoon. May conversation sila ni Peter. At sabi niya, "You are Peter, upon this rock, I will build my church. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia." So meaning, dapat sa utak natin, sa isip natin, ang pag sinabi church, ang owner ng church is the Lord Jesus Christ. Palagi nating sinasabi, Jesus is the head of the church. Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay. Ang pintuan ng daigdig ng mga patay, nagre-represent yan ng impyerno o ng Hades sa term ng translation sa English. No? Ibig sabihin, kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So tinutukoy ni Jesus Christ dito ang church. And we know, palagi nating naririnig, ang church ay hindi siya gusali. Ang church ay tumutukoy sa mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Para maklear natin, madepensahan natin na ang church ay hindi siya isang building, hindi siya isang gusali, kundi ito'y tumutukoy sa iyo, sa akin, sa mga nandito sa online platform.
Ano po? Na dapat, marami pa rin sinasabi ang church hindi building, pero sinasamba nila ang lugar ng building. So makikita natin ngayon na dapat maunawaan natin na ang church, mga taong tinubos ng dugo ni Kristo. That is in Acts 20:28-31. Dagdagan natin yung Matthew 16:18. Gawa 20:28-31. Acts 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. So that is the church. Sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo na sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sino ba ang tinubos ng dugo? Ang church. So hindi ito yung gusali, hindi ito yung building na tinubos ng dugo ni Kristo, kundi mga tao ito na sama-samang nagtitipon at sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang kawan na yan. Tinubos yan ng dugo ni Jesus. At yan pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. That is in verse 28 and 29. Alam kong pagkaalis ko ay magsipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Verse 30. Mula na rin sa inyo may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya 31, mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. So si Pablo, may warning siya. Dito sa Acts, sinabi niya, aalis kasi ako, ingatan ninyo ang kawan ng Diyos. Kasi, nagpagal si Pablo ng almost 3 years at maraming luha ang pinuhunan niya sa church. So, si Pablo nagpaalala na ingat kayo kasi baka may papasok sa inyo ng mga lobo, pupuksain. Yung mga sisiraan ng church. Kaya ang kalaban sa panahon ngayon, inside and out. No? Akala mo mananampalataya, yung pala sinisiraan ang church. No? Ang pagsira sa church, hindi lang labas, kundi sa loob. Mga lobo na nagkukunyaring tupa. No? Pero nagdadala sila ng mga negative na mga paghahasik sa loob ng church. At yan ay nangyayari sa time natin. Kaya sabi ni Pablo, ingatan ninyo. At tumutukoy siya dito sa mga leaders, sa mga taong nilagay ng Panginoon. Sa time natin, mga cell group leaders yan. Pag cell group leader ka, ingatan mo cell group mo. Di ba? Baka may pumapasok na dyan na iba ang dala. No? Kaya ito'y paalaala sa ating lahat kasi ang church, pag-aari ito ng Diyos. That is why, ang topic natin, the blessing of having a church. Kaya itong Acts na binasa po natin, isang pagpapatibay ito na tao ang church. Hindi siya location. Hindi isang location, hindi siya isang building. Tao ang church. Ito'y kalipunan ng mga tao na tinubos ng dugo ni Kristo. At tayo, na nasa online platform, saang mang lugar tayo, we work hand in hand in one spirit. Because the Spirit of God operates in the church. Kaya kahit sa iba't ibang lugar kayo, saang sulok man kayo, ang gawain ng Diyos gumagalaw siya. Through the power of the Holy Spirit. Sa iba't ibang lugar ng bansa, outside of the Philippines, at sa loob ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magkasama tayo na iisang espiritu, kaya nandito tayo sa online platform. Kaya mapa-face-to-face man o mapa-online, hindi nalilimitahan ang galaw ng church, mga kapatid. Kaya dito, makikita natin kung saan nagwo-work ang Lord, doon po tayo. Kaya makikita natin, napakahalaga, na kung ikaw ay binago, you know your church. Because there is blessing of having a church. May pagpapala sa pagkakaroon ng church. Dapat, alam mo, kung saan ka tinawag ng Lord at belong sa anumang church. Ano po? Kaya ito malagang ating pag-usapan. Sa umagang ito, bakit may pagpapala sa church? Number 1, kaya may pagpapala sa church, the church fills in the vacuum of a physical family. So, clear sa atin yon. Ang church, pinupuno niya ang kakulangan ng pamilyang physical. So, all of us, may physical family po tayo. No? May mga
may tatay tayo, may nanay tayo, may mga kapatid po tayo, physical family yan. Mga kadugo natin, physical family. Pero ang church, tinatawag natin tong spiritual family. Kaya sinabi ko ngayong umaga dito, ang church or our spiritual family, nagpupuno siya ng kakulangan ng physical family. No? Bakit? Bakit ang ating spiritual family, which is the church, pinipiliin niya yung vacuum ng physical family? So bakit po, mga kapatid? Kasi kung isipin po natin, no, may mga kadugo po tayo, lahat po tayo, may pamilya, pero alam nyo ba na sa time natin ngayon, may mga pamilya na nagkakaroon ng problema. No? Saan ba nanggaling yung identity crisis sa ating physical family? Financial crisis sa ating physical family. Relationship crisis sa ating physical family. Verbal abuse, saan galing yon? Sa loob ng pamilya. Verbal abuse, yung minsan ang tatay, ang nanay, makapagbitaw lang ng masakit na salita sa anak paggalit, di niya alam, nagkakaroon niya ng low self-esteem. Verbal abuse. Ibig sabihin, minumura ang anak o may mga anak minumura ang magulang. That is verbal abuse. May mga labeling sa loob ng tahanan. So, makikita natin may abuso sa loob ng pamilya natin. At minsan, nagkakaroon ng tinatawag relationship problem, ang lalaki at babae or mag-asawa hindi tumatagal, naghihiwalay. So, marami ngayon conflict sa loob ng pamilya. Now, napakagaling ng Diyos natin. Kasi lahat ng pamilya imperfect. Walang perfect family. Dito ko nakita ang galing ng Lord. Nag-build siya ng second family. Our spiritual family, and that is our church. Ibig sabihin, ang church naging instrumento para matugunan ang kakulangan ng physical family. Kasi sa physical family natin, ang pinag-usapan diyan, mag-aral kang mabuti para may trabaho ka, para kumita ka ng malaki, hindi ka maghihirap ng katulad sa amin. So, ang pamilya karamihan ngayon, ang sentro, pananalapi. Ang karamihang pamilya ngayon, ang sentro, status quo. Pag sinabi status quo, dapat nakatapos ka ng college, dapat mataas pinag-aralan mo, dapat nakagraduate ka. May mga magulang na ang kanilang fulfillment, makatapos sa pag-graduate yung mga anak. Kaya nagsisikap sila. May magandang edukasyon. Tama naman yon, mga kapatid. Pero alam nyo ba, maraming pamilya, almost 99%, hindi pinahalagahan ang mga bagay na spiritual. May mga tatay ba na niyayaya ang mga anak manalangin? May mga nanay ba na everyday ini-encourage sa mga anak magkaroon ng daily devotion? Saan nagde-devote ang mga anak ngayon? Gadget. Saan dinadala ang mga anak? Tinuturuan ng mga anak paano sumayaw, pinapanood yung mga anak sa mga nakikita nila dyan sa online, pero hindi godly. So parents din nagtuturo, kasi parents din hindi rin Christian, hindi rin disciple, hindi rin prayerful, hindi rin nagbabasa ng Bible ang mga parents. Kaya dadalhin nilang mga anak nila kung saan din sila. Kaya makikita natin, nagkakaroon ng tinatawag identity crisis, financial crisis, abuse, nagkakaroon sa loob ng pamilya. Nagkaroon ng relationship problem sa loob ng pamilya. Kasi pag walang Diyos sa loob ng pamilya, masisira yon. At ginamit ng Lord ang church to fill in the vacuum of the physical family. May isa nga akong kausap na ngayon, leader na, sabi niya, itong nakaraang linggo, sabi niya, hindi ko alam, pastor, kung saan ako pupunta. Galing ako, pastor, sa pamilya ko ay hindi maayos. Mabuti malang may nag-reach out sa akin sa church na ito. At kung ano ako ngayon, it's because of the church. Meron siya ngayong magandang pamilya, magandang hanap buhay, at leader na siya. Sabi niya, baka katulad din ako ng mga tao dyan sa paligid, pastor. Naghihikahos, kinakapos, kinukulang, pero may pamilya at walang trabaho ang aking asawa o ako mismo.
So makikita po natin, ang church, mga kapatid, ginagamit ng Diyos as an instrument na ang kakulangan ng pamilya, ang church na nagpupuno. Kahit ako, sarili ko, testify ko sa inyo, nung time namin, nung ako'y lumaki, sapat kami lahat. Hindi kami kinakapos. Tatay ko at nanay ko may social life yan. Hindi kami kinukulang financially. Pero sabi ko, bakit magulo? Bakit nag-aaway? Ramdam ko may emptiness sa loob ng pamilya namin. At doon ko na-discover, minsan yung mga pinsan ko lumapit, niyaya kami sa church, doon nagsimula ang lahat. Ito ang kailangan namin. Kaya ako, for almost more than 5 years, nag-separate ako, nag-aral sa Bible school, doon ko natuklasan. Ang kulang sa pamilya namin is the Lord Jesus Christ and the Word of God. At yun ang nawala sa mga pamilya. Ang pamilya, walang Jesus Christ, walang salita ng Diyos, walang change ang karamihang pamilya ngayon. And I really praise God sa side ng mother ko, yung aking mga cousin. Simple people sila, pero ang kanilang objective, maabot ang kanilang kamag-anak. At isa kami sa naabot. Andiyan din ang desire ng heart ko. So, ibig sabihin, kahit kumpleto ang lahat ng bagay sa loob ng pamilya, pag walang Jesus Christ, walang salvation ang pamilya, walang kapayapaan ang pamilya, walang patutunguhan ang pamilya, mapupunta sa impyerno ang buong pamilya na walang Jesus Christ. That is why church is very important. Why? Ang church ginagamit ng Diyos na instrumento dahil ang mga tao dyan binago to reach out people. So makikita natin, may mga kabataan na naabot. May mga magulang na naabot. At minsan, isa lang ang Christian sa loob ng pamilya, pero binibless ni Lord because of one person sa isang family. Until na ang buong pamilya ma-penetrate ng Word of God. Kaya mahalaga ang church, mga kapatid. Itong church, mga taong binago, tinubos ng Diyos, at nire-reach out yung mga tao. It's either, kung kabataan ka, nire-reach out mo kabataan. Kung nanay ka, nanay. Kung tatay ka, tatay. Yun ang ginagawa ng CGS Philippines. So, ibig sabihin, hindi yan nagkataon lang ang church. Binuild yan ni Lord. In Matthew 16 na binasa po natin. At nakita natin sa Acts 20:20-31, tinubos siya ng dugo ni Jesus ang mga taong ito. At ginamit ni Lord para yung mga broken family, dysfunctional family, mga pamilya na alipin ng mga bisyo, ng sugal, ng verbal abuse, ay magkakaroon ng restoration. That is why church is very important. Kaya magpasalamat po ang lahat ng na-involved sa church. Kung kayo belong sa mga church ninyo sa face-to-face, mahalin nyo yung church na yon. Kung kayo belong sa CGS Philippines, protected ang spiritual life ninyo dito. Kung kayo ay magpahubog, magpaturo, ibig sabihin, saang church man kayo sa ngayon, mga kapatid, huwag nyo bitawan yan. Wala nang spiritual community na pwedeng hubugin tayo, ayusin tayo, kundi ang ating church. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, kung kayo nakikinig ngayon at may commitment kayo sa isang church, value nyo yung church. Ang church na tinutukoy ko dito, si Kristo ang sentro, hindi ang pastor ang sentro. Ang church na tinutukoy ko dito, nagtuturo ng Word of God, hindi word lang ni pastor. Ang church na sinasabi ko dito, nagtuturo ng sound doctrine. Ibig sabihin ng sound doctrine, tamang katuruan, base sa salita ng Diyos, mga kapatid. At ang tao, ang church, malalaman mo na yun ang tunay na church, ang tao dinadala kay Kristo. Ang tao, dinidisciple para maging katulad ni Kristo. Magkaroon ng Christ-like character, mga kapatid. Hindi para lumaki ang denomination, kundi maraming makarating sa langit. Kaya mahalin natin ang church kung saan tayo nilagay ng Lord. And that is our spiritual family. Naabuso ka minsan sa bahay nyo, pinapalakas ka sa church. May problema kayo mag-asawa, financially, tinuturuan kayo sa church. Kaya alam nyo, mga kapatid, kung ang principles, ang teachings, ang laws na galing sa Bible, na palaging manual ito ng church, ng local church, kung susundin lang to ng mag-asawa, ng mga anak, mare-repair ang family. Maaayos ang pamilya. Marami ngayon, may butas ng mga pamilya. Marami ngayon, may
masasabi nating may pamilya ngayon na pasira na? Why? What's the problem? Ang problema, hindi ang Diyos ang nakikita sa loob ng pamilya. Minsan, ang Diyos sa pamilya yung tatay. Siya may hanap buhay eh. Kung hindi man tatay, yung nanay. Kaya lang, may vacuum. Why? May sakitan na dyan sa loob ng pamilya. No? Meron ng verbal abuse sa loob. Bakit? Ang tatay, walang Diyos ang puso. Ang nanay, ganun din. Ang mga anak, ay hindi rin nagiging maayos. Kaya nga, kung minsan mga anak nako-convert sila sa salita ng Diyos sa kapwa kabataan dahil galing sa church, ang persecutor minsan nasa loob din ng tahanan eh. Biro mo yung anak mo naglilingkod sa Lord, pinagbabawalan mo. Pero kapag ang anak mo maging addict, tahimik ka. Biro mo yung mga babae dito sa church natin, nagsiserve sa Lord, pinagbabawalan ng nanay. Pero pag nabuntis ang anak, tahimik. Kaya bakit ganun nangyayari? Kasi ang nanay, ang tatay, hindi rin nagpa-disciple eh. Kita niyo mga kapatid? Kaya wala yan sa academic. Kahit magna summa cum laude ka, brainy ka nga, pero ang vacuum sa tahanan, hindi na puno ng salita ng Diyos. Kahit lahat mong anak matatalino, pero nalunod naman sa kasalanan. Biro mo matalino yung anak mo, pero ang kanyang minamahal, kapwa babae o kapwa lalaki. O kaya ang galing-galing na, kaya nga ang kakulangan ng mga parents ganito. Conscious sila na may pinag-aralan ng anak. Tama naman yon. Pero hindi sila conscious ng anak ba nila, dinadala nila sa Diyos. Biro mo pag ang anak mo naglilingkod, pinagbabawalan mo sa Lord. Pero pag gabi, naglalakad na nakashort sa kalye, tahimik ka. Di ba? Ang anak mong babae, halimbawa, di mo alam, lumalabas pala yon. Tapos nagsushort na makaiksi. Nagbibilad sa Facebook ang iba, nagpapakita ng pusod, papakita ng hita. Tahimik ang nanay. Pero kapag ang anak, nagbabasa ng Bible, galit ang mother. Bakit? Ang nanay pala may sapi din eh. Di ba? May sanib din. Kaya dito makikita ninyo mga kapatid, mahalaga ang church. At dapat dito, ang mga nanay at mga tatay nakakilala sa Lord. Because the church fills in the vacuum of a physical family. Di ba? Anong sabi sa 1 Timothy chapter 3:15? Ipakita ko sa inyo, patibayin natin yung number 1. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Anong sabi po dito? Upang kung hindi man ako makarating agad, sabi ni Paul, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So the church is the pillar and support of the truth. Ang iglesia yung haligi at saligan ng katotohanan. The pillar of truth. Ibig sabihin, support of the truth. Why? Ang truth si Jesus Christ. At dinadala yan sa church. At ang church, siya magsishare ngayon sa mga tao. So the church is the pillar and support of the truth. Haligi at saligan ng katotohanan. Kaya sabi ni Pablo dito, malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa church. So kapag belong ka sa church, gagamitin ka ng Lord para mag-reach out sa mga tao. At sino mga ni-reach out natin? Yung mga may pamilya. Yung kabataan, yung mga nanay, yung mga tatay. So, malaki ang nagagawa ng church sa pamilyang pisikal. Kasi ang church, ang nasa gitna nito, ang tinuturo nito ay galing mismo sa salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin yan mga kapatid. Dito tayo pinapatibay sa ating pananampalataya. Kaya nga marami sa ating ngayon. Ang tatay inaabot ng asawa, ang anak inaabot na yung mga magulang. At marami po nabuo ang kanilang pamilya. It's because of the church. Because the church fills in the vacuum of a physical family. Kaya tandaan natin, isang pagpapala sa atin ang pagkakaroon ng church. Second, the church
is used by God for your spiritual growth. Walang spiritual growth sa physical family. Pwedeng nag-grow ka in physical. Sanggol, bata, binata, hanggang lumaki ka na. Naging adolescent ka na, naging adult ka. Physical yon. Pero ang spiritual growth matatagpuan sa ating church. Bakit mahalaga na tayo magkaroon ng spiritual growth? Alam nyo ba, marami ngayon mahina sa pagharap ng problema. Marami mabuhay. Kaya maraming mga tao, lalo na sa mga generation natin ngayon, patakas. Pag may nakita siyang problema sa lugar na to, aalis. Pupunta sa isang lugar. Pag may nakita doon, aalis naman. Marami hindi marunong humarap ng problema. At marami din, makikita natin, mali ang pagharap ng problema. Problema na nga, hinanapan mo pa ng problema. Iba dinadaan sa bisyo, sa alak, sa barkada, sa pagsali sa kung ano-anong mga grupo para ma-fill-in lang ang kanyang kawalan. Pero mali pa din. Ako nakita ko dito, mahalaga ang church na nagbibigay sa atin ng spiritual growth. That is why hindi ninyo dapat ibaliwala. Dapat ninyo malaman at naririnig ninyo palagi dito, magkaroon ka ng daily prayer, daily devotion. Basic siya, pero nagpapalago sa iyo. Magiging faithful ka sa simbahay every Sunday, sa cell group once a week, sa mga mentoring. Alam nyo ba, lahat ng sangkap dito na ginagawa natin sa online platform o face-to-face man sa ibang church, nagpapalago sa spiritual life natin. Bakit kailangan nating mag-grow? Kasi pag nag-grow ka, hindi ka emotional. Hindi ka emotional sa paghalap ng problema. Kundi biblical ka. Kasi may devotion ka kay Lord. Hindi ka mabuhay, hindi ka mahina. Hindi ka magpakamatay. Kahit katakot-takot problema mo. Bakit? Nag-grow ka spiritually, mga kapatid. Kaya mahalaga, in times of difficulties, preparation yung devotion natin. Kaya ka nagdi-devotion, darating ang crisis sa life natin, you are a strong person. Nakapagbigay ka pa ng counsel sa iba. You become strong person. Kaya ang growth necessary sa ating lahat. Tingnan nyo sa physical. Ang anak mo bang 7 years old, pabubuhatin mo ng 5 kilong bigas, kakayanin niya ba yon? O sa palagay natin, 20 kilos of rice, kakayanin ba niya yun? Hindi niya kakayanin. Wala pa siyang physical growth. Sa time natin, kung 10 years ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, maraming Kristiyano, pinagmamalaking tagal na nilang Kristiyano. Pero hindi sila growing, nawala sila sa paglilingkod kay Lord. Hindi mo may malaking Kristiyano ka, pero hindi ka involved sa pag-serve kay Lord. Hindi ka nakikita. Kaya marami kinain na ng mundo. Ang spiritual growth na sinasabi ko dito, involved ka, nagpa-participate ka. Kumbaga dito sa online, nag-i-engage ka, nag-share ka, ginagamit ka. Ibig sabihin, contributor ka. Yun ang growing. Ang hindi contributor, kung receiver ka, parang isang anak, pakain lang siya. Biro mo, 30 years old ka na. Pinapakain ka pa sa loob ng bahay nyo kasi wala kang trabaho. Di ba kahiya-hiya na yon? Ang laki mong tao, tapos ang magulang mo pa naghanap buhay, 30 years old ka na. Ganon din sa church. Hindi rin tama, ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka ginagamit ng Diyos. Instead na you are a blessing, you are a burden. Pabigat ka ng church. No? Kasi kabig ka lang ng kabig, malalaman mong spiritual growth, everything. Binibigay niya ang oras niya para mag-serve kay Lord. Binibigay niya ang lakas niya para sa mga disciple niya, pinupuntahan niya. Binibigay niya ang mga resources na meron siya, nilalaan niya para sa gawain ng Panginoon. Ang taong growing, palabas lahat yan. Ang taong hindi pa nag-grow, pakabig lahat yan. Biro mo, 30 years ka ng Kristiyano, 20 years ka na, o kaya 10 years. Pahin natin 5 years. Pinagmamalaki mo pa. Ang tanong, ano nilabas mo? Nagbigay ka ba ng time sa gawain? Katulad nito,
Nagbigay ka ba ng oras kay Lord? Nagbigay ka ba ng lakas? Nagbi-bless ka ba ng mga tao na in need? O puro ka lang pakabig? Puro ka lang pahingi? Di ba? Kaya ang growth nanggaling yan sa church, mga kapatid. Ibig sabihin, dito intentional tayong pinapalago. Kaya nga sa 1 Peter chapter 2 verse 2, anong sabi diyan? Tingnan po natin. 1 Peter chapter 2 verse 2. Anong sabi? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Pag sinabing spiritual growth, hindi ka na madaya ng maling katuruan. Na kahit anong husay na nagsasalita, you can identify the wrong teaching. Kahit i-offer ka pa ng material things, hindi ka pwedeng idaya na sumama. Kasi nag-grow ka eh. Di ba yung bata pag lumabas ng bahay, pag bata ang isip, binigyan lang ng candy, sama na yon. Sama siya. So tayo na nag-grow, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang umuoo sa lahat ng katuruan. Tumatanggap sa lahat ng katuruan kasi growing ka eh. May narinig ako nagturo, tama naman dito kasi binigyan kami isang sakong bigas eh. Tama to, tama to. Hindi ganon. Ang growing, hindi ka naaanod sa material things. Kahit may nag-o-offer sa iyo. Kaya tandaan po natin mga kapatid, no? The church is used by God for your spiritual growth. And very clear, kaya tayo po nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At dito nyo makita ang kahalagahan ng cell group. That is in Acts 2:42. No? In Acts chapter 2 verse 42. Ano pong sabi po dito? Kaya nga sa galawan po natin, bakit may mga online cell group po tayo? Kasi bahagi ng paglago natin yan. Walang lumalago na nag-isolate ng sarili niya. Nagtatago lamang. In Acts 2:42, anong sabi po dito? Tingnan po natin. Acts chapter 2, verse 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. And this is cell group. No? Meron silang daily communion at sila ay nananatili. Kaninong turo? Turo ng mga apostol. Ibig sabihin, itong mga apostol na ito yung mga cell group leader na galing sa salita ng Diyos sa time natin sa ngayon. Pagdating sa 46 to 47, sabi dito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos, kinalulugdan sila ng lahat ng tao, at bawat araw dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. And this is cell group. Every day, they glorify God. At mga tao ay lumalapit dahil sa salita ng Diyos. At masaya sila nagpira-piraso ng tinapay. May daily communion sila. So dito ninyo makikita mga kapatid, this is part of our growth. We need community for our growth. That is why community of cell group is necessary. Ang cell group is our community. There is an interaction. Doon po tayo nagpapatalasan. Kaya mahalin nyo kung may mga cell group kayo. Part ng growing po natin yan. Kaya bakit mahalagang nag-grow tayo? Ang taong nag-grow, hindi yan matitisurin. Hindi yan matampuhin. Hindi yan self-seeker. Hinahanap yung attention ng ibang tao. Hindi yan nagpapasikat. Ang isip niya palagi, sa kapakanan palagi ng ibang tao at mag-glorify ang Diyos sa buhay. Kaya listen to this. If you belong to the church, if you are a leader, palaala ko sa mga cell group leader, sa mga namumuno sa cell group, don't abuse your cell group. Don't abuse your disciple. Mapapansin ninyo sa ating galawan sa online, it's more on spiritual. Naghatid tayo ng Word of God. Nag-encourage tayo na mag-win soul, mag-disciple. Walang anuman na dapat ipasok sa loob ng cell group. Huwag tayo mag-offer ng mga pahulugan dyan o ng mga patubuan sa loob ng cell group. Baka may gumagawa niyan. It's a warning to all of you. Isa lang ang galawan sa cell group. Mabago buhay ng mga tao.
ang mga tao lumapit sa Lord. But never abuse your cell. Di po ba? Pag nanghiram kayo sa mga cell group, ibalik nyo agad yan. No? Huwag ninyong abusuhin ang mga tao sa discipleship. Lalo na mga leader. Mga kapatid, ang cell group, isang community for us to grow. Pero walang material na usapan dyan. No? Walang, kapatid, pahiram muna dyan. Hindi ganon. Walang patubuan dyan sa cell group. Mag-ingat po tayo, lalo na warning to sa mga leader, even if you are a cell group member. No? Ang tanging konteksto ng cell group is the Word of God. Tapos, wala na. Ma-change ang tao, mabagong isip. At tinuturuan tayo lahat na ang Word of God, may kanya-kanya tayong galawan. Sumunod ako sa prinsipyo ng Lord, ibibless ka ng Panginoon. Pero wag tayong gawin nating sandigan na yan para sa ating mga pangangailangang pang-personal, mga kapatid. Kaya ito'y warning sa ating lahat. Lahat po tayo nangangailangan ng spiritual. Kapag maayos ang spiritual life mo, God will provide everything. Very clear. Seek first His kingdom, His righteousness, and all these things will follow. Ibig sabihin, unahin natin yung spiritual. Pag lumago ka, maayos ka mag-isip, maayos ka mag-decision, maayos ka magtrabaho, ihatid ka ng Lord sa tama. Everything will be supplied by God. Bakit? Alam mo nang dapat mong tahakin. Kaya never abuse people inside of the church. Paalala to sa lahat. Kasi may warning si Paul kanina. Mag-ingat kayo. Baka may pumasok na mga lobo dyan. In Acts 20:31. Kaya yung mga minsan natitempt, wag kayo mag-click sa mga link na pupwede kayo ay magkakaroon ng scam. Mas-scam kayo. Pero tandaan po natin, guided ka dapat ng leader mo. At ang mga leader din, never abuse your people. No? Ang iba minsan nawala because of the abuse. Kaya ito'y paalala sa ating lahat. Ang church, the only focus of the church, transformation, salvation, restoration. That's the focus of the church. Ang sirang pagsasama, maayos. Ang mga pagsasama na hindi tama, ma-repair. So, ang taong walang kaligtasan, magkaroon ng salvation. Ang taong taliwas ang buhay, tabingi mag-isip, hindi maayos mag-isip, tinuturuang lumapit kay Kristo para maging transformed person. So remember this. Ang focus ng church, transformation, restoration, mga kapatid, and salvation. Yun ang church. So never destroy the church as a warning. Kasi i-destroy tayo ng Lord. Sabi nga doon sa Corinto, if you destroy the church, God will destroy you. Pag sinira mo ang church, sisirain ka rin ng Diyos. Kaya pag belong ka sa church, you are the one who involved, you participate, you contribute for the kingdom of God. Mga kapatid. That is why church is a blessing. Dito hinuhubog ang lahat para mag-grow nang hindi pakabig. Kundi dapat you are a giver of your time. Giver of knowledge. Giver of resources. You are participative and you are a blessing inside of the church. You are not a burden, but you are an asset sa church. At ikaw yon, kapatid. Na ikaw yon ngayon na may dinidisciple, ikaw ngayon yon na may nalilid na mga tao. At isang paalala ko lamang sa lahat, huwag nyo abusuhin ang iglesia. Kasi ang Diyos ang may-ari ng iglesia. The third, the church is a community of the right people. That is why church is a blessing. You know, ang community lang na tama, nasa loob ng church. Nasa loob ang mga right people. Sabi nga sa Proverbs 13, verse 20. No, tingnan natin, Kawikaan or Proverbs chapter 13. No, kung may mga Bible kayo, tingnan po natin diyan. No. Proverbs chapter 13 verse 20. Ano sabi po dito? Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino,
ngunit ang kasama ng mangmang ay nasusuong sa gulo. So napaka-clear, kung sino kasama mo, yun din tayo. Sabi nga dito, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ibig sabihin, kapag you are in the side of the wise, magiging wise ka din. Kapag nasa side ka palagi ng mga taong wicked, maging wicked ka din. Ibig sabihin, kung sino yung taong kasama mo, magkakahawaan kayong dalawa. Kaya yun ang tandaan po natin. The church is a community of the right people. Kung palagi kang involved sa church, kasama ka sa church, belong ka sa church, ang ugali mo, ang pagkatao mo, huhubugin ng church. At yung mga taong kasama mo, ito yung mga tao na humble people, obedient people, ito yung mga tao na may pagsunod. Ito yung mga tao na nagpapasakop. At kapag kasama mo sila, maging ganun ka din. Kaya kung sinong kasama mo, makikilala ka kung sino ka. That is why, if you belong to the church, you are in the right people. Alam nyo ba mga kapatid, sa galawan natin, may mga magtrupa yan eh. Magkatrupa, magkasama yan. Alam nyo ba, ang mga wrong people, magkatrupa yan. Magkatrupa sila ng rebellious, scoffer, slanderer, wicked, and foolish. Alam niyo mga tao na wrong, magkaibigan yan sila ng manlilibak, mga tsismoso, maninira, mga masama at mga mangmang. Magkasama yan sila. May magkatrupa din na magkasama ang obedient, ang humble. Magkasama yan sila. Magkasama yan sila ng wise. Kaya nga, dalawang tropa magkasama yan. Ito, tropa ng scoffer. Alam niyo scoffer? Manlilibak, slanderer, maninira. Magka-espiritu yan. No? Magkasama yan sila ng mangmang. Isang tropa naman, magkasama yan. Masunurin, nagpapasakop, at madaling turuan. Mga learner yan. Kaya mapapansin mo, spirit yan. Mararamdaman mo yan. Ngayon, if you belong to the right people, stay put. Manatili ka dyan. Huwag mo layuan. Kasi hindi pwedeng right person ka, pupunta ka sa wrong person. May nangyayari yan. Paano mo ma-identify ang wrong person o wrong people? Napakalinaw. Halimbawa, nasa church ka, sumama ka sa wrong person. Nang sumama ka, hindi ka na sumasamba. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Gusto mo na lamang gala. Yung value mo ay makita yung mukha mo sa Facebook. Hindi ka na nag-involve sa ministry. Nilayo ka na nun sa Panginoon. Malalaman mo kapag belong ka sa wrong people. You don't value what is spiritual. Para sa iyo, lousy yung may cell group. Boring yung mga taong nasa cell group. Boring yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon. At ang gagawin natin minsan, kapag wrong person ka, sasabihin mo, mga tao sa church plastic. Mabuti pa sa labas, mga matinong tao. Nasasabi mo kasi yan dahil ayaw mo makorek. Ayaw mo na ikaw nire-rebuke. Pero sa labas, yung mga wrong people, okay lang yan. Nagiinuman kayo. Okay lang yan. May asawa kang tao, ang iksi mo mag-short. Walang nagre-rebuke sa iyo sa labas eh. Kasi ang church, tinutuwid tayo sa church. Kaya tatapunan mo ang church ngayon ng basura. Ibig sabihin, ang church hindi nagtotolerate ng mali. Kaya tingin mo sa mga taong obedient, mga plastic. Tingin mo sa mga taong submissive sa word at sa leader, mga pakitang tao. Kasi pagkasama mo ang mundo, kasama mo manlilibak, kasama mo maninira,
kasama mo chismosa, kasama mo rebelde, walang magsasaway sa iyo dyan kasi kapariho ka rin nila. Yun tandaan natin, mga kapatid. Lahat ng binabanggit kong tropa na to, tropa ng mga rebelde, maninira, manlilibak, mga chismoso, walang sawayan yan dyan. Konsintihan yan. At ikaw, kasama ka din. Kasi hindi ka nila nire-rebuke. Pero pag nasa grupo ka ng mga sumusunod sa salita ng Diyos, mga taong righteous people, mga taong obedient, humble sa Word of God, makikita ka talaga at aayusin ka. At hindi mo kakayanin yon kapag walang Kristo buhay mo. So tandaan natin, church is a blessing. Kung gusto mong ayusin buhay mo, may second family, and that is our church. The church is a community of the right people. Sino tropa mo ngayon? Yun ang iwan ko sa inyong tanong. Sino mga katropa mo? Slanderer? Wicked? Foolish? Scoffer? O tropa mo mga obedient? Submissive? Learner? Ito ba mga tropa mo? Mga wise? Makikita sa galaw mo, kapatid. Kaya tandaan po natin, the choice is yours. Kung sino katrupa mo, kilala ka kung sino ka. Pero sasabihin ko sa inyo, ang tamang trupa, right people, nasa community yan ng church. At yan yung mga nagsasubmit sa pastor, nakikinig sa leader, sumusunod sa salita ng Diyos. At allergic ka dyan kapag gusto mo sa mga wrong people. Kasi ang wrong and right people, hindi pwede magsanib puwersa yan. Hindi pwede magsanib puwersa ang dilim at liwanag. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng church. Ibig sabihin, kung nakita mo yung church ninyo, doon ka lumalago, doon ka nahubog, manatili ka diyan, kapatid. Nakita mo ang church mo, nagtuturo ng tamang katuruan, pati pamilya mo naaayos, manatili kayo diyan. Kung anong nakikita nyo si GS Philippines, na dito kayo fitted, dito kayo lalago, itong kinabukasan din ng pamilya mo. So, ibig sabihin, kung saan ka nag-grow, mahalin ninyo ang church. Because church is a blessing. At ang church, the head is the Lord Jesus Christ. Yan ang nagbibigay sa atin ng gabay sa buhay po natin. Kaya ang church hindi aksidente yan. Bigay ng Diyos yan. At ang owner niyan, si Jesus Christ. Mga pastor sa church, instrumento lamang yan. Mga leader, ginagamit lamang tayo para dalhin ang tao sa Christ-like behavior, Christ-like character, upang ang tao magkaroon ng salvation and transformation, magkaroon ng restoration. That is why we disciple people. Kaya malaking vacuum sa buhay mo, sinasabi mong Kristiyano ka, wala kang church, wala kang spiritual family. Lone Ranger ka. Kakainin ka buo ni Satanas nun. Kaya, kung sinasabi mong Christian ka, may online, may physical, wala kang lulusutan doon. Pero wala kang church. Di po ba? Ibig sabihin, walang tao na nag-grow ang buhay niya spiritual kapag wala siyang spiritual family, wala siyang church. Kaya, decide to yourself, hanapin mo ang church na kung saan mahubog ka, mabago ka, pati pamilya mo. Dahil kakainin tayo ng kaaway ng buo kapag wala kang shelter, wala kang kanlungan, wala kang teritoryo, wala kang pamilya, that is your church. Kaya naway sa umagang ito nagpaalala sa atin, we must grateful to God because the church for us is God's blessing. Pagpapala sa atin ang church na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, what will be our situation if we live without our own spiritual family? Ano kaya ang kinalalagyan natin ngayon kung wala tayong spiritual family? Perhaps we live in conformity with the world without someone to correct our flaws, lapses, or mistakes. Iniisip ko, sabi ko, ano kaya ang maging status natin? May physical family tayo pero wala tayong church. Katulad na rin tayo ng marami. Walang nagko-correct sa ating mga
kakulangan, walang nagko-correct sa ating pagkakamali, walang nagko-correct sa ating mga dungis. Mabuti na lang may church na dinadala tayo sa Word of God at nilalapit tayo kay Jesus Christ. Kaya church is a blessing. Miserable buhay ng tao na walang sariling church. Wala siyang spiritual family. That is why ating mahalin ang church. Kung may sarili na kayong church, mahalin yung church na yan. If you belong sa CGS Philippines, lalo ninyong pangalagaan ang buhay niyo spiritual. At ang pamilya ninyo, huwag kang pumayag na wala kayong church. Because church is God's blessing to us. Bago tayo mag-closing prayer, sabay-sabay nating papurihan ng Panginoon. Tatawagan natin ang CGS Philippines worship team. Cries alone, a chief cornerstone, no other foundation can we build upon. No philosophy, no wisdom of men, all of the ground is sinking sand. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail, never fail. Crucified, raise up from the dead, let captivity captive. It is free. Oh, He gave us the His authority. Now we join in to the praise of His glory, glory. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. We'll never Build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. With your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your
from the ground up. We're your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. It's your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. Upon this rock, you build your church. The gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth. And in Jesus' name, we will not fail. Upon this rock, you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church. Oh, 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 oh. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat kabilang kami sa isang community, sa isang church na kung saan kami tinuturuan, kinokorek, nire-rebuke na isang kakulangan ng physical family na hindi nagagawa ng aming pamilya. Thank you so much for the church, oh God, na kung saan grupo ito ng mga tao na binago ang buhay upang balikan ang aming pamilya at bahaginan ng katotohanan ng iyong mga salita. I pray blessing sa lahat ng mga nandito ngayon, O God, saang dako man kami, but all of us are one church, isang church na ginagamit sa iba't ibang sulok ng mundo. Even outside of the Philippines, thank you so much, O God, may mga kapatiran kami na ginagamit mo roon. Sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, everywhere may mga churches, mga tao na nag-aabot ng marami na wala pa sa iyo, Panginoon, through cell groups. I pray blessing to all of us today. Continue, Lord God, to expand, to advance your kingdom here on earth, and use your people for the expansion of your kingdom here on earth, O God. I pray blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope
hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. To